So, pagaling kayo ha. Okay, mawalan ng pag-asa. Huwag manghina ang loob ninyo. Dahil nandito naman kami lahat na sumusuporta sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Salamat sa servisyo ninyo. Yes. Congrats, sir. Congrats. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang 3 tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nagtamo ng seryosong mga sugat sa nangyaring pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard noong Sabado sa Unay sa May 4, ang supply boat na ginamit ng AFP sa Ayungin Shoal. Kahapon, dinalaw sila ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa Camp Ricarte Hospital sa Puerto Princesa City, Palawan. We deemed it best to come here to visit our troops, give the corresponding awards to our troops who bravely go out every now and then to conduct the RORE mission, and also to look into the condition of our personnel who are injured. No? At nakita naman po natin kanina, dumalaw tayo sa hospital, nakita natin yung condition po ng mga sundalo natin na nasugatan during the RORE operation, and bagamat nasugatan sila, hindi sila nawalan ng pag-asa. Dito ibinahagi ng mga sundalo ang takot na kanilang naranasan para sa kanilang buhay noong Sabado nang sa unang pagkakataon ay naranasan nila ang ganoong kalakas na pressure ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Anila, sanay na sila sa mga pangaharas ng China sa kanila sa tuwing nagsasagawa ng RORE mission. Pero ito na ang pinakamalalang ginawa sa kanila ng Chinese Coast Guard na kanilang naranasan. Ang nangyari po sa inyo, parang blood for Junius si Mike. kanya-kanyang tago. May nag-iwalay na kami kasi may nagarito, kaya talaga. Okay, Pero hindi naisip niyo po na parang kukunin na lang kami. Parang Tuloy po na naramdaman namin. Yes, pa rin talaga. sir, Hindi talaga biro. hindi na bago sa inyo to, pero would you say na yun na yung the worst talaga na na-experience nyo? Nagtamo ng mga sugat sa ulo, mukha at kamay ang mga sundalo na kinailangan pang tahiin. Ayon sa mga sundalo, nakahanda pa rin silang bumalik sa West Philippine Sea upang bantayan ang teritoryo ng bansa kapag sila ay gumaling na. Ginawaran ng 3 sundalo at 4 na iba pa na nasugatan rin sa RORE mission ng Wounded Personnel Medal at Military Merit Medal, at interim naman ang iba pang sundalo na kabilang sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Tutulungan din sila ng AFP para sa kanilang mabilis na paggaling. Financially, meron din continuous medical support to them. Yung mental health is also something that we are looking into. Meron na rin nakaprograma dyan to talk to them, to counsel them about what happened. Ayon sa AFP, hindi lang ito ang pinakamapanganib na hakbang na ginawa ng China laban sa mga supply boat ng Pilipinas, kundi ito na ang unang pagkakataong tinangka nilang tuluyang harangin ang resupply boat na makadikit sa BRP Sierra Madre. At yun nga yung report natin, yung number of PSI o yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel, yung tinamaan dun sa hospital, no? Nakita natin kanina, tinamaan siya, solid yung pagkatama sa kanya, and he was thrown. And mabuti na lang merong wall dun siya tumama, no? Dun sa dingding ng ating Unay sa May 4 boat. Kung wala po yung dingding na yon, he could have been thrown overboard, no? Sa lakas ng water cannoning na yun. Ang pagdalaw ni General Browner sa mga sundalo ay upang matiyak na mataas pa rin ang moral ng AFP personnel sa kabila ng panghaharas ng China. But ang gusto lang namin ipaabot sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po kami na maglilingkod sa ating mga kababayan dahil tayo pong mga Pilipino ay hindi tayo papayag na hindi tayo makapaglayag dun sa ating exclusive economic zone. Dito nga nakasulat, di ba? Nakasulat dito sa taas, no?
the Philippines will not be deterred. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.